Raids, the ultimate test of skill, courage, and teamwork. Raids, ang pinakamahusay na pagsubok ng kasanayan, katapangan, at pagtutulungan. Handa nang ilabas ang bagyo sa larangan ng digmaan? Ngayon, pinag-aaralan namin ang sining ng pagsalakay, isang ipoipo ng katumpakan, sorpresa, at mapangwasak na puwersa. Ilarawan ito, ikaw ang multo sa gabi, na pumapasok sa teritoryo ng kaaway na may misyon na guluhin, sirain, o hulihin. Ngunit ang mga pagsalakay ay hindi lamang tungkol sa katapangan. Ang mga ito ay isang tugma ng chess ng mga kalkuladong panganib at masusing pagpaplano. Aalisin natin ang mga lihim sa likod ng matagumpay na pagsalakay, mula sa matapang na Operation Entebbe hanggang sa maalamat na pagtanggal kay Osama bin Laden. Ilantad din namin ang malupit na katotohanan ng kung ano ang maaaring magkamali, mula sa mga pagkabigo sa panaktik hanggang sa hindi inaasahang paglaban ng kaaway. Mag-buckle up dahil ang araling ito ay hindi para sa mahina ng puso. Ito ay para sa mga nagnanais ng adrenaline rush ng isang perpektong naisakatuparan na pagsalakay, sa mga handang itulak ang kanilang mga limitasyon at lumabas na matagumpay mula sa kaguluhan. Kaya, I-lock at I-load, mga sundalo. Oras na para palabasin ng raider sa loob. Raids, surgical strikes for maximum impact. Mga pagsalakay, mga surgical strikes para sa pinakamataas na epekto. Ang mga pagsalakay, ang mga kidlat sa larangan ng digmaan, ay isang simponya ng bilis, sorpresa, at katumpakan ng operasyon. Hindi ito ang iyong pang-araw-araw na pagpapatrol, ang mga ito ay mga naka-target na operasyon na naglalayong guluhin, sirain, o makuha lahat ay may mabilis na diskarte sa paglabas. The Anatomy of a Raid. Ang anatomy ng isang raid. Ang pagsalakay ay parang isang mahusay na koreograpong sayaw na may dalawang pangunahing manlalaro. Assault element, elemento ng pag-atake, ang pangunahing puwersa ng pag-atake, ang dulo ng sibat, na may katungkulan sa pag-agaw at pag-secure ng layunin. Isipin ng US Navy SEAL sa Operation Neptune Spear, ang pagsalakay na nagpabagsak kay Osama bin Laden. Sila ang lumalabag sa compound, naglilinis ng mga silid, at nagne-neutralize sa target. Security element, elemento ng seguridad, ang mga tagapag-alaga, ang mga tahimik na tagamasid, ay may tungkuling pangalagaan ang elemento ng pag-atake. Sinasaklaw nila ang mga gilid, pinapanood ang likuran, at tinitiyak na malinaw ang ruta ng pag-alis. Isipin ang mga British Commando sa Street Nazaire Raid noong ikalawang digmaang pandaigdig, na nakipaglaban sa isang mabangis na aksyon sa likuran upang payagan ang kanilang mga kasama na makatakas. The Raid Playbook, Beyond the Basics. Gumagamit ang mga pagsalakay ng mga taktika na katulad ng mga pag-atake, ngunit may twist. Kakailanganin mo ang mga kasanayang lampas sa mga pangunahing kaalaman. Bridge pinipilit na pumasok sa mga gusali, sasakyan, o iba pang istruktura. Maaaring may kasama itong mga pampasabog, espesyal na tool, o brute force. Alalahanin ang paglusob ng SAS sa Embahada ng Iran sa London upang iligtas ang mga bihag, iyon ay paglabag sa pinakamagaling. Room clearing, mabilis at sistematikong nililinis ang mga silid ng mga manlalaban ng kaaway, pinapaliit ang panganib sa mga mapagkaibigang puwersa at anumang mga bihag. Target destruction, paggamit ng mga pampasabog o iba pang paraan upang sirain ang mga kagamitan, installasyon, o infrastruktura ng kaaway. Isipin ang Operation Opera ng Israeli Air Force, kung saan sinira nila ang isang Iraqi nuclear reactor na ginagawa. Raid missions, diverse objectives, mga raid mission, iba't ibang layunin. Ang mga pagsalakay ay hindi one size fits all. Ang misyon ay nagdidikta ng mga taktika. Intel gathering, pagkuha ng mga dokumento, kagamitan, o tauhan ng kaaway upang kunin ang mahalagang impormasyon. Alalahanin ang Doolittle Raid noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang mga Amerikanong bumbero ay naglunsad ng sorpresang pag-atake sa Japan, na nagpapataas ng moral at nagtitipon ng katalinuhan sa mga depensa ng Hapon. Facility destruction, pag-target sa mga depo ng supply ng kaaway, command center, o mga cache ng armas upang mapilayan ang kanilang mga operasyon. Isipin ang pagsalakay ng British SAS sa Pebble Island sa Falklands War, kung saan sinira nila ang mga sasakyang panghimpapawid at mga supply ng Argentinian. Hostage, prisoner rescue, pagsagip ng hostage, prisoner,
pagpapalaya sa mga bihag na hawak ng kaaway. Ang Songhai Raid, bagamat sa huli ay hindi matagumpay sa pagliligtas sa mga American cow, ay nagpakita ng katapangan at kasanayang kinakailangan para sa mga naturang misyon. Raid planning, meticulous preparation for a swift strike. Pagpaplano ng raid, masusing paghahanda para sa mabilis na strike. Ang mga pagsalakay ay hindi kusang mga gawa ng katapangan. Ang mga ito ay resulta ng masusing pagpaplano, kung saan ang bawat detalye ay isinasaalang-alang, ang bawat contingency ay isinasaalang-alang. Ang tagumpay o kabiguan ng isang pagsalakay ay kadalasang nakasalalay sa pagiging ganap ng yugto ng pagpaplanong ito. Key Planning Considerations. Pangunahing pagsasaalang-alang sa pagpaplano. Intelligence Gathering, pagtitipo ng intelligence, ang pundasyon ng anumang pagsalakay ay tumpak, napapanahon na katalinuhan. Kabilang dito ang lokasyon ng target, layout, mga depensa, lakas ng tropa ng kaaway, at mga potensyal na ruta ng pagtakas. Isipin ang maselang intelligence gathering ng Israeli Mossad bago ang Operation Wrath of God, isang serye ng mga target na pagsalakay laban sa mga individual na sangkot sa Munich Massacre. Mission Analysis, pagsusuri ng misyon, isang masusing pagsusuri sa layunin, at mga hadlang ng misyon. Kabilang dito ang pagtukoy sa mahahalagang gawain, pagtukoy sa nais na estado ng pagtatapos, at pag-unawa sa mga potensyal na panganib at gantimpala. Course of Action, COA, Development, pagbuo ng Course of Action, COA, pagbuo ng maramihang mga plano ng aksyon, bawat isa ay may sariling mga pakinabang at disadvantages. Nagbibigay daan ito para sa flexibility at adaptability kung sakaling magbago ang sitwasyon ng hindi inaasahan. COA Analysis and Comparison, pagsusuri at paghahambing ng COA, pagsusuri sa bawat COA batay sa pagiging posible, katanggap-tanggap, at pagiging angkop nito. Ito ay nagsasangkot ng isang detalyadong pagsusuri ng mga salik tulad ng terrain, panahon, kakayahan ng kaaway, at mga magagamit na mapagkukunan. COA Selection, pagpili ng COA, pagpili ng pinakamahusay na paraan ng pagkilos batay sa pagsusuri at paghahambing. Ang desisyon na ito ay mahalaga, dahil ito ang tutukuyin ang pangkalahatang diskarte at taktika ng pagsalakay. Orders Production, produksyon ng mga order, paglikha ng mga detalyadong order na nagbabalangkas sa misyon, layunin ng commander, konsepto ng operasyon, mga gawain, mga tagubilin sa koordinasyon, at logistic. Ang mga utos na ito ay dapat na malinaw, maigsi, at madaling maunawaan ng lahat ng miyembro ng raid force. Rehearsals, pag-eensayo, pagsasagawa ng masusing pag-eensayo ng plano ng raid upang matiyak na nauunawaan ng lahat ang kanilang tungkulin at ang pangkalahatang pamamaraan ng maniobra. Kabilang dito ang pagsasanay ng mga individual na gawain, mga aksyon sa antas ng pangkat, at buong scale na pag-eensayo ng buong operasyon. Alalahanin ang mahigpit na pagsasanay ng US Army Rangers bago ang labanan sa Mogadishu, kung saan paulit-ulit nilang isinasabuhay ang kanilang misyon upang matiyak ang walang kapintasang pagpapatupad. Contingency Planning, pagpaplano ng contingency, inaasahan ang mga potensyal na problema at pagbuo ng mga backup na plano upang harapin ang mga ito. Maaaring kabilang dito ang mga alternatibong ruta, mga pamamaraan ng pagkuha, o mga tugon sa mga hindi inaasahang aksyon ng kaaway. Risk Assessment, pagtatasa ng panganib, maingat na sinusuri ang mga panganib na kasangkot sa pagsalakay, kapwa sa mga puwersang mapagkaibigan at sa mga sibilyan na maaaring naroroon. Ang layunin ay upang mabawasan ang mga casualty at collateral na pinsala. Timeline Development, pagbuo ng timeline, paglikha ng isang detalyadong timeline para sa buong operasyon, mula sa infiltration hanggang sa exfiltration. Tinitiyak nito na ang lahat ng mga aksyon ay nakasynchronize at ang elemento ng sorpresa ay pinananatili. Koordinasyon, pagtiyak na ang lahat ng elemento ng raid force, kabilang ang pag-atake, seguridad, at mga elemento ng suporta, ay ganap na magkakaugnay at nagtutulungan ng walang putol. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras at pagsisikap sa masusing pagpaplano, pinapataas mo ang mga pagkakataon ng isang matagumpay na pagsalakay, pinapaliit ang mga panganib, at tinitiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo ng iyong pangkat. Raid Execution, controlled chaos on the objective. Pagpapatupad ng raid, kinokontrol na chaos sa layunin.
Ang yugto ng pagpapatupad ng isang pagsalakay ay isang ipoipo ng pinagsama-samang paggalaw, napakaraming lakas ng putok, at split-second na paggawa ng desisyon. Dito nagtatapos ang mga buwan ng pagpaplano at paghahanda sa isang mabilis at mapagpasyang welga laban sa kaaway. Key phases of raid execution. Mga pangunahing yugto ng pagpapatupad ng raid. Infiltration, pagpasok, ang raid force ay palihim na lumalapit sa layunin, na gumagamit ng takip, pagtatago, at panlilinlang upang maiwasan ang pagtuklas. Ang yugtong ito ay nangangailangan ng disiplina, pasensya, at matalas na pag-unawa sa lupain. Isipin ang British SAS sa panahon ng Operation Nimrod, kung saan pinasok nila ang Iranian Embassy sa London sa ilalim ng takip ng kadiliman, gamit ang mga lubad at hagdan upang masukat ang gusali. Isolation and security, paghihiwalay at seguridad. Kapag malapit na sa layunin, ang elemento ng seguridad ay nagtatatag ng kordon upang maiwasan ang mga reinforcement o pagtakas ng kaaway. Nagbibigay din sila ng overwatch para sa elemento ng pag-atake, pagtukoy at pag-aalis ng mga banta. Sa panahon ng Israeli raid sa Entebbe Airport, ang mga sniper na nakaposisyon sa control tower ay nagbigay ng mahalagang cover fire habang ang assault team ay lumusab sa terminal. Breaching and assault, ang elemento ng pag-atake, na nilagyan ng mga espesyal na tool at pampasabog, ay lumalabag sa layunin. Maaaring kabilang dito ang pag-ihip ng mga pinto, pagsira ng mga bintana, o paggawa ng mga entry points sa mga dingding. Pagdating sa loob, mabilis nilang nililinis ang mga silid o lugar, na neutralisahin ang anumang pagtutol. Actions on the objective, isinasagawa ng elemento ng pag-atake ang mga partikular na gawain ng misyon, na maaaring kabilangan ng pagkuha ng mga tauhan ng kaaway, pagsira ng kagamitan, o pagkolekta ng katalinuhan. Ang yugtong ito ay nangangailangan ng bilis, katumpakan, at kakayahang umangkop sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Withdrawal, kapag ang layunin ay na-secure, ang raid force ay mabilis na umatras mula sa lugar, kadalasan sa ilalim ng takip ng elemento ng seguridad. Ang yugtong ito ay kadalasang pinakamapanganib, dahil maaaring tangkaing habulin o tambangan ng kaaway ang mga umaatres na puwersa. Adaptability and coordination, the keys to success. Kakayahang umangkop at koordinasyon, ang susi sa tagumpay. Ang tagumpay ng isang raid ay nakasalalay sa kakayahan ng raid force na umangkop sa mga hindi inaasahang sitwasyon at mapanatili ang malapit na koordinasyon. Nangangailangan ito ng malinaw na komunikasyon, mabilis na paggawa ng desisyon, at kakayahang mag-improvise kung kinakailangan. Tandaan, ang raid ay isang high-risk, high-reward na operasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang yugto ng pagpapatupad at mga halimbawa ng matagumpay na pagsalakay, mas may hahanda mo ang iyong sarili para sa mga mapaghamong misyon na ito at makapag-ambag sa pangkalahatang tagumpay ng iyong unit. Raid readiness, more than just muscle. Kahandaan sa pagsalakay, higit pa sa muscle. Ang mga pagsalakay ay ang domain ng mga piling tao, kung saan ang maselang pagpaplano ay nakakatugon sa hilaw na lakas ng loob. Upang maging handa sa raid, kakailanganin mo intense training, matinding pagsasanay, hinahasa ang iyong mga kasanayan sa mga espesyal na taktika, malapitang labanan, at pagpapatakbo sa ilalim ng matinding presyon. Top-tier equipment, top-tier na kagamitan, dala ang mga tamang tool para sa trabaho, mula sa night vision device hanggang sa paglabag sa mga singil. Ironclad discipline, bakal na disiplina, pagpapanatiling focus, pagsunod sa mga utos sa liham, at pagtitiwala sa iyong mga kasamahan sa koponan ng tahasan. Tandaan, ang isang matagumpay na pagsalakay ay hindi lamang tungkol sa firepower. Ito ay tungkol sa katalinuhan, katumpakan, at ang hindi natitinag na pagpupursige para makamit ang iyong misyon, anuman ang posibilidad. Ang mga pagsalakay ay likas na may mataas na panganib na mga operasyon, at kahit na ang mga pinaka-meticulously binalak ay maaaring makatagpo ng mga hindi inaasahang hamon. Suriin natin ang ilang potensyal na pitfalls, na inilalarawan ng mga makasaysayang halimbawa. Raids gone wrong, when the best laid plans crumble. Nagkamali ang mga pagsalakay, nang masira ang pinakamahusay na inilatag na mga plano. Intelligence failures, mga kabiguan sa intelligence, the Songhai Raid, 1970,
ang mga komando ng US ay naglunsad ng isang matapang na misyon sa pagsagip upang palayain ang mga bihag na Amerikano mula sa isang kampong bilangguan sa North Vietnam. Gayunpaman, dahil sa maling intelihensya, naniwala silang aktibo ang kampo, gayong sa katunayan, ang mga bilanggo ay inilipat na. Ang raid ay isang tactical na tagumpay ngunit isang estratehikong kabiguan dahil sa kakulangan ng tumpak na impormasyon. Unexpected enemy strength. Hindi inaasahang lakas ng kaaway. The Dieppe Raid, 1942, ang isang pagsalakay na pinamunuan ng Canada sa daungan ng Dieppe ng Pransya ay humarap sa hindi inaasahang malakas na depensa ng Aleman, na nagresulta sa mabibigat na casualty at sapilitang pag-alis. Binigyang diin ng raid ang kahalagahan ng masusing reconnaissance at ang pangangailangan para sa tumpak na katalinuhan sa mga kakayahan ng kaaway. Loss of surprise. Pagkawala ng sorpresa, The Battle of Mogadishu, 1993, bagamat hindi mahigpit na isang pagsalakay, ang misyon ng US na bihagin ang Somali warlord na si Mohammed Farah Aidid ay naging isang matagal na labanan sa lungsod nang ang mga milisya ng Somali, na inalerto sa operasyon, ay tinambangan ng mga puwersang Amerikano. Nagresulta ito sa isang magulong labanan at makabuluhang mga casualty, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng elemento ng sorpresa. Communication breakdowns. Mga pagkasira ng komunikasyon. Operation Eagle Claw, 1980, nabigo ang isang pagtatangka ng US na iligtas ang mga bihag na Amerikano sa Iran dahil sa isang serye ng mga mekanikal na pagkabigo at pagkasira ng komunikasyon. Napilitan ang mga helicopter na bumalik dahil sa mga sandstorm, at ang banggaan sa lupa ay nagresulta sa ilang mga casualty at ang pag-abort ng misyon. Binigyang diin nito ang pangangailangan para sa matatag na sistema ng komunikasyon at mga contingency plan. Unforeseen obstacles. Hindi inaasahang mga hadlang. Ang Street, Nazaire Raid, 1942, ang mga British Commandos ay humarap sa hindi inaasahang mga paghihirap sa kanilang pagsalakay sa sinasakop na tuyong pantalan sa Street, Nazaire, France. Ang lumang destroyer na ginamit nila bilang isang pampasabog na may kargang battering ram ay nabigong ganap na makapasok sa mga gate ng pantalan, na humantong sa mga komplikasyon at nadagdagan ang mga nasawi. Environmental factors. Mga salik sa kapaligiran. Ang Desert One mission sa panahon ng Operation Eagle Claw ay nakompromiso dahil sa isang biglaan at matinding dust storm, habog. Ang natural na kababalaghan na ito ay nagdulot ng maraming aberya sa helicopter, na humahantong sa pag-abort ng misyon. Human error. The Bay of Pigs Invasion, 1961, ang masamang pagsalakay na ito na suportado ng CIA sa Cuba ay nagdusa mula sa hindi magandang pagpaplano, hindi sapat na pagsasanay, at kakulangan ng suporta sa hangin. Ang resulta ay isang mapaminsalang pagkatalo para sa mga sumasalakay na puwersa, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng masusing pagpaplano at pagpapatupad sa anumang operasyong militar. Learning from mistakes. Matuto mula sa mga pagkakamali. Habang ang mga halimbawang ito ay naglalarawan ng mga potensyal na pitfalls ng mga pagsalakay, sila rin ay nagsisilbing mahalagang mga aral para sa mga operasyon sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga makasaysayang kabiguan na ito, ang mga pinuno ng militar ay maaaring matukoy at mapagan ang mga potensyal na panganib, mapabuti ang pagpaplano at pagsasanay, at sa huli ay mapataas ang mga pagkakataong magtagumpay sa mga pagsalakay sa hinaharap. Marami na kaming natalakay, mula sa tumpak na koreografiya ng isang pagsalakay hanggang sa nakagigimbal na katotohanan kapag ang mga bagay ay umaandar ng patagilid. Natutunan mo ang mga mahahalagang elemento, ang masusing pagpaplano, ang mabilis na pagpapatupad ng kidlat, at ang mga nakababahalang aral mula sa mga maling hakbang ng kasaysayan. Ngunit tandaan, ang kaalaman na nakuha mo ngayon ay hindi lamang tungkol sa mga taktika at maniobra. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa pamana ng mga nauna sa iyo. Ang mga taong nang ahas na sumalakay ng malalim sa teritoryo ng kaaway, itinaya ang lahat para sa mas mataas na layunin. Ang bawat pagsalakay na gagawin mo, ang bawat layunin na sinisigurado mo, ay isang patunay ng iyong hindi natitinag na pangako sa pagtatanggol sa ating bansa at pagtataguyod ng mga pagpapahalagang pinanghahawakan natin. Ito ay isang pagpapakita ng katapangan, disiplina, at ang hindi masisirang baklod ng kapatiran na tumutukoy sa militar. Kaya, habang naghahanda kayong harapin ang mga hamon sa hinaharap, tandaan na hindi lang kayo mga raiders, kayo ang mga tagapag-alaga ng ating kalayaan,
ang tahimik na bagyo na nangangalaga sa ating pamumuhay. Ngayon humayo, armado ng kalamang ito, at palayain ang mandirigma sa loob. Gawin ang iyong marka sa larangan ng digmaan, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa milyon-milyong umaasa sa iyong katapangan at sa iyong hindi natitinag na pagpapasya. Ito ang iyong tungkulin, iyong karangalan.